Magandang araw! Ngayong araw, alamin natin ano-ano ba ang mga ayuda o benepisyo ang matatanggap ng ating mga mahal na senior citizen galing sa ating gobyerno. May panonoorin tayong interview ni Larry Gadon at isang personnel na kung saan ipaalam sa atin kung ano ba ang dapat malaman ng ating mga mahal na senior citizen with regards sa lahat ng mga benepisyo o ayuda na pwede nilang matanggap. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Roel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang content na ito, mag-comment ka if na-appreciate mo ang content na ito, at kung may concern ka regarding to this matter, mag-comment ka dyan sa baba. At i-comment mo na din kung taga saan ka para malaman ko kung saan ba umabot ang video kong ito. At kung nais mo na tulungan ang channel na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated pa sa i-upload ko pa na video sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At kung ikaw ngayon ay handa nang mapakinggan ang content kung ano ba ang mga ayuda o benepisyo na makukuha ng ating mga senior citizen, atin nang alamin. At gusto kong ipaalam sa inyo, ang lahat ng ito ay courtesy po ng PTV. Ang nais lang po ng channel na ito ay ipaalam kung ano po ang dapat malaman ng ating mga senior citizen. Ako po ay hindi related sa kanilang agency. Ako lamang po ay naghatid ng mga balita na para sa ating mga senior citizen. And right now, ating pakinggan ang interview ito. Ngayon naman ay kasama natin ang OIC Chairperson at CEO ng National Commission for Senior Citizens na si Dr. Mary Jean Loreche. Magandang umaga, Dr. Loreche. Magandang araw. Dr. Jean. Yeah. Oo. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon na kayo ay makasama dito sa aming programa upang mabigyan natin ng mga impormasyon ng ating mga kababayan, lalo na yung mga interesado na malaman ang mga ginagawa ngayon para sa senior citizens. Kamusta naman inyong programa at ano ang ginagawa ng inyong ahensya para sa ating mga kababayan, lalo na ang mga senior citizens? Magandang umaga din sa iyo, Larry, and thank you so much, no, at kami ay napaunlakan upang maiparating sa ating mga kababayan ano-ano mga programang meron tayo. Okay. Una sa lahat, we are celebrating the Elderly Filipino Week, October 1 to 7. So very timely. Very timely. And dahil sa Elderly Filipino Week, ang ating pong tema ay building the nation, inspiring generations. So you can just imagine na by the theme itself ay yun yung pinapatunguhan ng ating mga programa ngayon sa National Commission of Senior Citizens. Okay. Ang talagang interesado ng mga na malaman ng mga kababayan natin dyan ay yung kanilang tinatanggap na pension. Pwede nyo ba ipaliwanag ang pension na tinatanggap ng mga senior citizens? Ito ay bukod doon sa mga private pensions na nakukuha nila noong sila ay nagtatrabaho pa sa mga private companies at sa gobyerno. Aside from that, meron pa bang ibang nakukuha? Meron tayo. Sa ngayon kasi sa kasalukuyan, yung ating social indigency program na social pension na tinatanggap nilang mula 500 naging 1,000 kada buwan, that is only for the indigency program. Okay. And may qualifiers na 4 niyan. One must be indigent, wala siyang hanap buhay, walang support ang economic from the family, at walang pension in any form. But that is still with the Department of Social Welfare and Development. Okay. So, kasi bago lang naman ang NCSC, no? Ginawa lang naman tayong batas nitong 2018 lang. So, yung programa na yan on the indigency program nasa DSWD with, there is going to be a transition for that as provided for by law. And we're looking at maybe when we are ready for it, 2026. But what is with... Ano yung transition na mangyayari? Magiging independent agency kayo? We have always been an independent agency directly under the Office of the President. Okay. But the programs per se that are being handled by DSWD in relation to the social programs for seniors, nasa kanila pa yung iba. So ang nasa atin ngayon ay yung
to older persons na bago lang nailatag sa atin. But soon to come, for January of next year already, dahil yung budget na sa atin na would be the expanded centenarian cash gift. Ito yung batas na pinirmahan ng ating Pangulo nitong February 28 at naging batas siya March 17 of 2024, which is when you reach the milestone of 80, 85, 90, and 95, tatanggap ka ng 10,000 cash gift from the government. So, hiwalay pa ito pag ikaw ay naging centenarian. So, the expanded centenarian cash gift, the centenarian cash gift will now be with NCSE effective January 1, Okay, so ang implementation ay nasa commission na. Yes po. Pero ito linawin ko lang na halimbawa naging 80 ka, meron ka ng 10 and then pagdating mo ng 85 another 10. Yes, Hindi ito that's one time gift Hindi. lamang. Hindi. So as they grow older, Yes. as they age. As the age, opo. Oo. Pero Larry, if I am going to qualify that, mas maganda sigurong marinig ng ating mga kababayan that the government loves the elderly population so much na nag-provide sila ng cash gifts na yan. But more than the monetary are the services and the programs that Yes. the government is giving to our kababayans. Yeah. So that is where NCSC has developed programs that will address those sustainability in terms of mga services na pwede nilang ma-access. Ay siguro dyan dapat ay makipag-ugnayan kayo sa PhilHealth dahil na marami ang hindi nakakaalam na kahit hindi sila paying members ng PhilHealth ay sila pa rin ay covered being a Filipino kasi nagkaroon na tayo ng for the first time ay naging 100% ang implementation ng universal healthcare under the administration of President Marcos. That's Na correct. kahit na hindi sila paying member, they will still be covered with the same benefits as those paying members. Siguro dapat ay magkaroon tayo ng mga public information campaign doon sa mga senior citizen na hindi alam yung bagay na yan. That's correct, Larry. That's what we are doing. Una sa lahat, when you talk about PhilHealth, pagka senior ikaw, automatic covered ka because that's under the Universal Healthcare Act. Pangalawa, yung benefit na binibigay sa atin, hindi lang sa mga seniors ng PhilHealth, is the coverage of our medical healthcare needs. Yes. Whether you are on an outpatient via their consulta package or the other one is when you are admitted. So Yes. when you're admitted in the hospital when it is a government facility, total no balance billing. Yes. But if you are in a No cash private, out. Yeah. but in a private hospital, then there will be a cash out if you exceed what is being covered by PhilHealth. Yung mga case rates nila. Yes. Oo. And ang isa pa magandang ginawa ngayon ng PhilHealth ay yung lalo pa't mapilihan ngayon dito yung mga senior citizens ay yung free maintenance medicine as long as they are registered. Yes, that's correct. And Meaning, they're not paying members but they are registered. yes, they have to register to the consulta package of Yes. PhilHealth. Oo. Yun lang naman ang requirement natin doon. Pangalawa, merong expanded Ito ba ngayon. yan na ituturo sa kanila ito? Yes. Meron ba tayong intensive public information campaign? Kasama po tayo ng PhilHealth niyan sa gawain nila advocacies. Pero kung titingnan mo again, Larry, PhilHealth has been expanding the privileges. No? Yes. Like for example, ang ating dati-rating dialysis package Yes. ay 2,600 per section. 4,000 noong Naging up na February. po. Opo. And then, noong September 3, naging 6,350. 6,350. So, Oo. so you see the upgrading in terms of the benefits that are being cascaded to our older adult population. Yes, so this time with the 6,350 package, I'm sure wala na talagang cash out yan. Wala na, kasi kasama doon, Larry, Pati yung doctor's fees. doctor's fees, yung mga Oo. gamot, Oo. at saka yung laboratory mismo, Oo. and the actual dialysis. Yes, Now, we napakaganda are- ng ginawa ng Marcos administration sa Yes, bagay na yan. actually, we are even lobbying further to improve the elderly care package. Kasi ang akin naman ay yung senior population ko. So, the elderly care package, nakipagpulong na tayo kay PhilHealth niyan, no? Oo. Na kung po pwede, palawigin pa yung mga nandun sa loob ng package. For example, the consulta package overarching, there are 15 tests na kasama doon. Yes. Oo. But the older person will require Yes, more. Kasi habang I know, tumatanda tayo, mas Oo. dumadami yung mga pangangailangan. Yeah. So we are lobbying
for that to include it. This says na we are Ako nga dati, basic test lang. Ngayon, ang dami nang nire-require sa akin. So, Because I'm already senior. also welcome to the Club 20. The Club 20 discount. Ano? Yes. So, yun yung mga ginagawa natin. So, isa lang yan sa programa ng National Commission of Senior Citizens. Kung titingnan natin, we're not just looking at the benefits or in terms of economic and the health, but we are moving forwards now with the two things. Number one, yung ating preventive aspect of care. So, so nandun yung wellness natin, nandun yung programa natin ng lifestyle, ng nutrition, even social prescribing, spirituality, ina-address natin in a holistic manner via a community care center approach. It's like a one-stop shop. It's a convenience store. And on one hand, we have the livelihood programs. Kasi sabi ng Pangulo natin, ang mga nakakatanda daw, dapat kasama pa rin ng nation building. Yes. So, kaya yung ating tema na, we are builders of the nation, kasama sa ating tema yon because we want really livelihood as part of our programs for the elderly population. Alam niyo, isang napun ako sa mga na-interview ko ng mga iba't ibang agencies at mga iba-ibang mga public officers natin. Talagang napakataas ng motivasyon nila ng pagtatrabaho at pagbibigay ng serbisyo. Kasi napakahusay ng ating presidente. Sa kanya mismo, mararamdaman mo yung talagang sinseridad na tumulong sa ating mga babayan at maglingkod tayo. Kaya tayo ay nahahawa na rin nung kanyang pagiging highly motivated. Dito naman sa senior citizen, kanina naging panauhin ko rin ang itong doon sa National Commission naman for Persons with Disability. Ang isa sa mga hangarin din nila o advokasya ay yung makapagbigay ng trabaho doon sa mga persons with disabilities na hinihikayat nila ang mga kumpanya na mag-hire naman ng mga persons with disabilities. Dito ba sa atin, doon naman sa Senior Citizens Commission, ay meron din ba kayong mga ganong programa na hinihikayat natin ang ating mga kumpanya na lalo na yung mga nasa private sector na mag-hire naman ng mga senior citizen na yung who are still able and willing to work? Thank you so much, Secretary Larry, for that question. Napakaganda po niyan. Kasi isa sa ating isinusulong talaga, there are 3 qualifiers lang upang sila ay mabigyan ng opportunity for work. Una ay they have to be able, capable, and willing. So, tatlong criteria yun. Able, capable, and willing. So, meron po tayong mga programang hinahain ngayon. We're touching base with TESDA for the skills development. Okay. And then we touch base with DOLE for the livelihood support program nila in terms of financing. We touch base with the various agencies like the Department of Tourism. Si Secretary Frasco, Secretary Larry has, we're touching them na yung mga areas natin that are tourism-rich destinations that we develop programs for tourism-related livelihood opportunities for the older persons. Nasanay sa lahat ng impormasyon na pakinggan, ito po ay maging gabay kung ano yung dapat ninyong gagawin. At hanggang sa muli po, ito po si Ruel Mendoza Tanyo. Bye-bye!